Po sa ating lahat, mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Isang malaking blessing sa Panginoon na magiging kasama ako ngayong gabi sa inyo para magpatutuo sa inyong lahat bilang isang born-again pastor noon, ngunit dinala sa Panginoon na magbalik sa simbahang Katoliko. Mga brothers and sisters in the Lord, parang this is the second time na magpapatuo sa inyo tungkol sa aking conversion to the Catholic Church. Ay nagpasalamat rin ako na pinayagan sa ating mahal na servant, head servant, Brother Mike, at saka sa ating Most Reverend Bishop Tudjuro Bacani, para makatayo sa inyong harapan, para magpatutuo tungkol sa simbahan, kung anong simbahan talaga na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Galing pa po ako sa Hong Kong. Nagulat ako, mga brothers and sisters, dahil pagdating ko sa Hong Kong, ang dami palang mga El Shaddai doon. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, mga brothers and sisters, gusto ko lang i-share sa inyo ang dahilan, the biblical reason, bakit po ako ay nagdesisyon na mag-convert sa simbahang Katoliko. Ang unang reason po, mga brothers and sisters, na aking na-discover bilang isang pastor sa Cebu City for 15 years. At saka ang background ko, brothers and sisters, ay isa ring protestante at nagtayo ng aking sariling grupo doon sa Cebu City. Ang aking business ay pag-convert sa mga Katoliko. Yung mga Katoliko na hindi makikinig, pag mayroong nagbigay ng mensahe, lalo na sa homily ng mga kaparian, madali yon makonvert sa ibang sikta. Ngunit ngayon, walang aantukin sa atin. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Una po, dahil ang pinaglaban namin, mga mahal na kapatid, ay si Mama Mary hindi kasali sa plan of God about salvation. So ang problema, ang doktrina ko noon na pinanindigan ay Jesus alone, si Kristo lang. Ang aking palaging sabihin noon, bakit kailangan pa tayo dadaan kay Mama Mary? Bakit hindi na lang tayo magdiretso kay Jesus? Yun ang palagi kong pinanindigan. Ngunit nakita ko, mga kapatid, na kung ang ating Panginoon ay dumaan muna sa sinapupunan ng ating mahal na Birhen Maria bago siya magpunta sa mundo, ay makatwiran rin na kung ang ating Panginoon ay dumaan sa ating mahal na Birhen Maria, makatwiran rin na tayo ay dadaan muna sa inay ng ating Panginoon bago tayo lalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil yung realization ko noon bilang isang pastor, mga mahal na mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ay napakaswerte natin kung kaibigan natin ang inay ng presidente. Amen? Kung kaibigan natin ang inay ng mayor, napakaswerte natin. Kung kaibigan natin ang inay ng gobernador, napakaswerte natin. At lalong pinakaswerte tayo dito sa El Shaddai dahil kaibigan natin ang inay sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin at purihin ang Panginoon. Alam niyo, brothers and sisters, last Saturday, nagpatutuo rin dito ang aking kapatid na preacher, si Sister Eden Dura. Bunsong kapatid namin. Ako ang pinakaunang nag-convert at saka after my conversion, ang unang nag-persecute sa akin ay ang aking pamilya.
Pati na si Sister Eden yung nagpatotoo last Saturday dito, mga kapatid. Ngunit after 2 years, ang buong pamilya ko nagalit sa akin dahil sa aking conversion sa simbahang Katoliko ay nagiging na-convert rin at nagpabinyag bumalik sa simbahang Katoliko. Napakalaking Christmas gift sa akin, brothers and sisters, dahil after my conversion, hindi ako naniwala. I never expect na ang aking mga pamilya, aking mga magulang ay maintindihan at maunawaan rin nila ang katotohanan na aking naunawaan. Yung katotohanan na naunawaan ko tungkol sa simbahang Katoliko, lalong-lalo na sa ating mahal na Birhen Maria. Napakasarap pala pakinggan na sa lahat ng mga sikta sa buong Pilipinas, ang ating mahal na Birhen Maria ay not officially recognized, ngunit isa na lang ang simbahan na nag-recognize sa inay ng ating Panginoon, at yun ay walang iba kundi ang Romano Katoliko na simbahan. Officially recognizing the Mother of our Savior. Amen? So recognize, yun noon, para sa amin mga kapatid, ako bilang isang pastor, pinandigan ko na hindi yung kasali si Mama Mary. Sa aming simbahan, hindi pwede makapasok ang ating mahal na Birhen Maria. Ang picture ng Mama Mary, hindi makapasok sa aming simbahan. Mas mabuti pa, si Santa Claus, pinapasok pa namin. Pinapasok pa namin mga kapatid. Ngunit nakita ko na kung talagang mahal natin si Jesus, kailangang mamahalin rin natin ang kanyang inay para magiging kumplito ang kaligayahan niya sa Paskong ito na pinagdiriwang natin. Sa amin, mga kapatid, yung hindi pa ako nabinyagan when I was still a pastor, mga mahal na mga kapatid sa Panginoon, ang practice namin tuwing Pasko, ang aming bilin, ang bilin ko sa aking simbahan, ipinagbawal ko na magiging makasali si Mama Mary doon sa bilin at saka si St. Joseph. Sa bilin namin na ginawa ko sa aming grupo, si Jesus lang ang nandyan sa bilin. Sa Katoliko kumplito, nandyan si Mama Mary, nandyan si St. Joseph, nandyan ang tupa, nandyan ang baka. Sa amin, si Jesus lang ang tupa at ang baka, si Mama Mary at si San Jose, pinalayas namin dahil ang doktrina namin, Jesus alone. At nung pastor pa ako, iniisip-isip ko mga kapatid, yung aming bilin tuwing Pasko na si Jesus lang, parang pumasok ang problema sa isip ko dahil yung tiningnan ko ang bilin namin at saka ang bilin sa Katoliko, biglang na unawaan ko na na-realize ko ang problema ba? Dahil naisip ko na baka mag-ihi si Jesus, sinong papalit ng lampin sa kanya? Pinalayas namin si Mama Mary. So parang namroblema ako. Sino kaya ang magpalit sa lampin ni Jesus? Baka mag-ihi siya, iiyak. Pinalayas naman namin si Mama Mary at saka si San Jose. Wala pang logbook na nakasulat doon kung saan sila nagpunta, no? Nag-shopping ba, no? So, medyo nagproblema ako. At saka lalo nagproblema ako, mga brothers and sisters, when I was still a pastor, yung tiningnan ko ulit ang aming bilin, baka magutom si Jesus. Tiningnan ko, baka magutom si Jesus, no? Ngayon, gusto niya magdidi. Sa mga Bisaya pa sa Cebu, gusto siyang mututoy, no? Gusto siyang magdidi. Sino na lang magpadidi sa kanya? Na pinalayas namin si Mama Mary sa St. Joseph na during that time, hindi pa na-discover ang bibiron. So, baka hindi mamatay si Jesus sa cross, mamatay siya dahil hindi siya nakadidi, no? So hindi magiging matupad yung plano sa Panginoon na si Jesus ay ipako sa cross para mag-alay sa kaniyang buhay, para bayaran ang
ating mga kasalanan sa buong sanlibutan. So medyo na problema ako, baka maghanap siya ng didi ba, no? Maghanap siya ng didi. Biglang pumasok sa isip ko, ay, baka mag-iyak si Jesus, wala doon si Mama Mary. Ang baka na lang ang mag-volunteer pagpadidi sa kanya. No? Ngayon, ang mangyari, Alaska milk na ang nadidi niya. Pastor pa ako noon, yung iniisip-isip ko yan. Doon ko nakita na ang comparison, tiningnan ko na ang bilin sa Katoliko, kumplito, nandyan si Mama Mary, nandyan si Jesus, nandyan si St. Joseph. Ito ay excellent example sa perfect family. Dahil nandyan ang anak, nandyan ang inay, nandyan ang itay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sa amin, dahil pinalayas namin si Mama Mary, at saka si San Jose, si Jesus na lang ang naiwan sa bili namin, ay example rin. Kung sa Katoliko, example sa excellent, sa family, ang amin, example sa broken family. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang amin, example sa broken family. Saan na si nanay? Pinalayas dahil bawal sa amin. Hindi pwede picture. Sa amin, bawal ang picture dahil idolatry daw yun. Bigla naming babasahin ang Exodus chapter 20, verse 3 to 5, na bawal yung mga picture, mga larawan. Naintindihan ko pala na grabe ka-importante ang picture. Amen? Bakit? Dahil pag na mismo ang mahal mo sa buhay, ang husband mo, ang wife mo, pag na mismo ang husband mo, anong hahanapin mo? Of course, ang picture niya. Amen? Ang titingnan mo, ang picture sa husband mo. Delikado naman, pag na mismo ang husband mo, ang asawa mo, ang tiningnan mo, ang kapitbahay mo. So, doon ko nakita, mga brothers and sisters, na ang picture pala, ang image, ay importante rin para mayroon tayong object kung alalahanin natin. Kung gusto nating makita si Jesus na ipinako sa cross, mayroong picture na makita natin. Amen? Doon ko nakita, sa amin, bawal ang picture, pero pinahintulutan namin ang picture ni Santa Claus. Doon, mga brothers and sisters, I decided to go deeper in the teaching of the Catholic Church. Then nakita ko, napaka-importante pala. Sa amin, inaatake namin ang mga pari. Hindi, bakit magpunta pa tayo sa pari? Dahil makasalanan yung pari. Ngunit, mayroon akong nabasa sa Biblia na isang verse na nagbigay sa akin ng realization. Bakit kailangan doon tayo mag-confess sa mga kaparian? Ito ang nabasa ko sa Malakay, chapter 2, verse 7. Sabi ng Biblia, "For a priest's lips preserve knowledge and instruction is to be sought from his mouth, because he is the messenger of the Lord of hosts." Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, na-realize ko pala na ang pari ay mayroong otoridad according to the Word of God in Malakay chapter 2 verse 7. Doon natin hahanapin ang mga payo mula sa bibig ng pari dahil sabi ng Biblia, he is the messenger of hosts. Alam niyo, brothers and sisters, napakahirap sa akin na magdesisyon para mag-convert sa simbahang Katoliko. Ngunit by the grace of God, nadesisyonan ko rin. Sabi ko, Lord, kung sa aking grupo, ako ang founder at saka president, so dito ako dahil control ko ang pira. Tiningnan ko ang Katoliko, lalong-lalo na yung mga hindi member sa El Shaddai, ng mga hindi charismatic, pag mag-abulo yan, ang binigay sa sibot, puro barya. Sa amin, ang practice namin kahit
kahit hindi pareho karami sa Katoliko, malaki pa rin ang makulik namin dahil 10% kami. Amen? At dito sa El Shaddai, pinatunayan natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan sa pagbigay ng ikapu para pagsuporta sa gawain ni El Shaddai na pinaglingkuran, being led by the servant of God, Brother Mike Bilardi. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yung nagdesisyon ako, mga kapatid, napakahirap. Nakita ko ang ganda sa simbahang Katoliko. Sa amin, mayroon kaming ama sa langit, ngunit wala kaming inay. Sa Katoliko kompleto, mayroong ama at mayroon ring ina sa persona sa ating mahal na Birhen Maria. Kapag galit ang ating itay, ang ating ama, takbo tayo sa ating inay. Amen? Kaming mga hindi Katoliko, kaming mga born again, pag galit ang ating ama, wala kaming inay, matakbuan. Doon na lang kami sa anti-tatakbo. Ang kumplito pala ang simbahang Katoliko. So by the grace of God, brothers and sisters, natanggap ko rin ang biniyag last October 2004 at saka confirmation January 15, 2008. Ngayon, mukha pa ring pastor. Ngunit ang puso ay isa ng Katoliko. Wala ng galit laban sa inay ng ating Panginoon, kundi awa at pagmamahal na ang natanim sa aking puso. Dahil nakita ko na kung mahal natin si Jesus, kailangan mahalin natin ang kanyang inay para magiging kumpleto ang kanyang kasayahan sa Pasko na ipinagdiriwang natin ngayon. O ngayon, kung kayo si Jesus, paano ba makumplito ang kaligayahan mo? Binastos ang inay mo. Sa amin, noon, akala namin, parang perfecto ang worship namin. Iyak-iyak pa kami pag magsamba. Umiiyak pa kami. Pero paano man yung iyak? Sabihan namin, I love you, Jesus, but I don't like your mother. Iyak-iyak pa, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. Pero kayo lang, Lord, ang welcome sa aming sambahan. Yung inay mo, Lord, sorry na lang. Hindi namin matatanggap ang mukha. Sa Paskong ito, mga kapatid, ang pinatunayan natin ang pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagrespeto sa kanyang inay, ang ating mahal na Birhen Maria. And by the grace of God, dumami ang mga pastor sa buong Pilipinas. Ngayon, sa buong Pilipinas, ang daming pastor na binuksan ang kanilang puso at isip para pag-aralan ang mga doktrina sa simbahang Katoliko. Ngayon, umabot na ng 165 pastor ang ating naakay sa buong Pilipinas. Ina-adapt sa mga maraming charismatic communities, sa mga parokya, sa iba't ibang mga diocese. Ngayon, dito kami para magpatutuo na ang simbahan na itinayo ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Bakit? Dahil ito lang ang simbahan na mayroong historical validity. From our time to the time of our Lord Jesus Christ, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. So sa oras na ito, mga brothers and sisters, samahan ako ninyo sa panalangin na sana hindi lang ako ang magbalik sa simbahang Katoliko, kundi thousands of those who hate the Catholic Church will return to the church founded by our Lord Jesus Christ. Nakasama sa inyong mga panalangin, hingiin natin ang awa sa ating Panginoong Diyos na hindi lang si Brother Noe Dura ang nagbagbalik sa Katoliko, kundi marami pang mga galit sa simbahang Katoliko na babalik sa simbahang Katoliko. At saka dahil ngayon, limitado ang ating oras, sino yung gusto na makarinig pa sa aking mga reason of my conversion? I-type lang natin sa YouTube, Noe Dura, N-O-E-D-O-R-E. Doon marinig mo ang aking testimony of conversion
bakit ako ay bumalik sa simbahang Katoliko. Amen ba po? At saka ipanalangin natin ang page namin sa Facebook, Association of Pastors Converted to the Roman Catholic Church in the Philippines, na sana dadami pa sa pamamagitan ng page na yan. Marami pang mabuksan ang isip at saka puso, and they will start their journey back to the Catholic Church. Sa gabing ito, nagpasalamat rin ako, at saka at this moment, I want to invite you for a short prayer. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, aming Panginoon, El Shaddai. Sa oras na ito, hinihingi ko sa lahat ng mga kapatid na ipanalangin na sana hindi lang ako ang magbalik sa simbahang Katoliko, kundi mas marami pa ang buksan mo ang kanilang puso at isip, na ang nangyayari sa akin ay mangyayari rin sa kanila by the power of the Holy Spirit. Through the intercession of Mama Mary, noon, Panginoon, galit ako sa iyong inay, ngunit binuksan mo ang aking puso at isip na kung magpatuloy ako sa galit sa iyong inay, hindi magiging kompleto ang iyong kaligayahan sa Pasko namin, sa pagsilibral namin tuwing Pasko. Naunawaan ko yun, Ama. Naunawaan ko yun na ang pagmamahal sa aming mahal na Birhen Maria ay nagbigay sa iyo ng tuwa at kasayahan. Dahil sabi ng Biblia na si Mama Mary, sabi ng anghel, you have found favor in the sight of God. Ngunit for the past 15 years, aming Ama, si Mama Mary ay parang walang favor sa akin, dahil sa mga turo na nagbigay sa akin ng galit, na ang pagbigay ng galang kay Mama Mary ay idolatry. Ngunit naunawaan ko na ang pagbigay ng respeto sa mahal na Birhen Maria ay nagbigay ng kaligayahan sa aming tagapagligtas, upang magiging karapat-dapat ang aming pagsamba at pagpuri sa iyo. Sa oras na ito, ipanalangin rin namin ito with the intercession of Mama Mary, all the apostles, St. Peter, St. Paul, and all the saints, through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang Diyos! To God be the glory! Hallelujah! Purihin natin Praise ating the Panginoon! Lord! Hallelujah!